Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. As the Philippine Army implements measures to accomplish its mandated mission, there is a unit that silently provides a responsive, secure, and resilient information and communications technology. The Army Signal Corps supports Army units to sustain its operations that are critical to the Army's role of serving the people and securing the land. It provides and sustains the one network needed by the Philippine Army towards its 2028 vision. We are your Army Signal Regiment. One Army, one network. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Narito na ang TESDA Abot Lahat Nationwide. Ang programang maghahati ng mga impormasyon tungkol sa mga serbisyong ipinapaabot sa atin ng TESDA sa iba't ibang bahagi ng bansa. TESDA Abot Lahat Nationwide. Abot Lahat Nationwide. Ito po ang unang bahagi ng programang TESDA Abot Lahat Nationwide sa DWDD AFP Radio 1134 kHz AM. Kasama pa rin ang inyong lingkod, ka-TESDA Wilnard Bacelonia. Sa ating technical side, nariyan po si Sir Roger Liovit at si Abstract Paginto. Tungayan natin ang mga nangungunang TESDA updates na ihatid ng ating mga TESDA Information Officers mula sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng ating bansa. Napapanood din po tayo sa mga oras na ito sa live stream ng ating TESDA Facebook page, kung saan ay maaari po kayong mag-comment ng inyong mga pagbati at mga katanungan para sa pagpapatuloy ng ating naman pong serye na magkasama o makasama ang ating mga kabalikat awardees ngayong taon. Dito sa ating programa, abangan mamaya ang ating panayam kay Sir Herv Apsay, ang siyang may-ari po ng Octa M Farm na isa din sa ating mga masugid, nakapartner sa pagsasanay sa ating mga magsasaka dyan po sa Davao Region. Mga maiinit na balita at kaganapang ihahati ng TESDA Information Officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang TESDA Update. Una sa ating mga TESDA update, magkakaroon na umano ng tanggapan sa loob ng government complex sa Ilagan City, Isabela ang TESDA. Marinel Siriaco para sa TESDA Update. TESDA Update. Pinasinayaan nito lamang ika-22 ng Oktubre ang itatayong TESDA Isabela Provincial Office sa Government Complex City of Ilagan, Isabela. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Regional Director Archie A. Grande at TESDA Isabela Provincial Director Vilma C. Cabrera, gayon din ng mga local officials ng City Government of Ilagan. Matatandaan na nitong huling pagbisita ni Secretary Isidro S. La Peña sa lalawigan noong ika-16 ng Setyembre ay kanilang nilagdaan ni City Mayor Jose Marie L. Diaz ang deed of use of rock na nagpapahintulot sa TESDA na gamitin ang 1,000 square meter lot ng City Government sa pagpapatayo ng nasabing provincial office. Ani TESDA Provincial Director Vilma Cabrera, ang
groundbreaking ceremony ay maituturing na milestone para sa TESDA. Ayon pa kay Director Cabrera, ang City of Ilagan ay magsisilbing Center of Excellence ng Technical Vocational Education and Training sa lalawigan. Today is a milestone in the history of the TESDA community, particularly in Region 2, because it is here in the City of Ilagan, or the City of Ilagan will serve as the center in the delivery of technical, vocational education and training services. Binati naman ni City Councilor J.V. Ibson Diaz na siyang kinatawan ni City Mayor Jose Marie Diaz ang TESDA at ang City Government para sa partnership na ito. Anya, malaki ang papel na ginagampanan ng TESDA sa pagpapaunlad ng kasanayan ng mga Ilagenyo, lalo na ng mga out-of-school youth at yung mga walang kakayahang mag-aral. Today we will witness the groundbreaking and laying of the cornerstone of the soon-to-be-built TESDA Provincial Office. It marks another milestone in the history of the established partnership between the City Government of Ilagan and the Technical Educational Skills Development Authority, or the TESDA. This partnership anchored on the common objective of providing skills training to our people, especially those who are out of school or those with less in life, making it more accessible and affordable to all people. Pinasalamatan naman ni Regional Director RGA Grande ang City Government sa patuloy ng pagsuporta sa mga programa ng TESDA. Sinabi ng Regional Director na ang ipapatayong Provincial Office ay hindi lamang magbibigay ng magandang working environment sa mga kawani ng TESDA Isabela, kundi magsisilbi itong inspirasyon sa mga kawani upang mas mapabuti ang pagbibigay nila ng serbisyo para sa mga Isabelenyos. Having an office of our own will surely provide a better working environment for TESDA personnel. Mas lalong may inspire ang ating mga kawani sa TESDA na magtrabaho at paghusayan nila at pagbibigay ng karapatang serbisyo sa ating mga kababayan. Kung marami na po ngayon na ibibigay ang TESDA ng mga scholarship programs, sa palagay ko, pag naitayo natin itong provincial office dito, mas marami pa ang maibibigay na programa namin sa inyo. Mahigit 5 milyong pisong halaga ng scholarship funds ang inilaan para sa pagpapatayo ng nasabing istruktura sa pamamagitan ng Training Co-Production Scheme na ipapatupad ng iba't ibang TESDA Technology Institutions sa lalawigan. Mula dito sa TESDA Regional Office sa Tuguegarao City, Cagayan, Marinel C. Siriaco nag-uulat para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Abot Lahat. TESDA Abot Lahat. Abot Lahat. Kaugnay naman ng TESDA update na yan ay nagkaroon naman umano ng sariling starter toolkits ang mga STEP at UACTEA scholars sa Isabela na kanilang natanggap sa nasabi ring aktibidad. Narito ang TESDA update ni Charmaine Nica Pilio. TESDA Update. TESDA Update. Mahigit 200 scholars sa ilalim ng Special Training for Employment Program at Universal Access to Quality Tertiary Education ang nakatanggap ng starter toolkits nitong ika-22 ng Oktubre taong kasalukuyan na ginanap sa City Civic Center, Barangay Alibago, City of Ilagan, Isabela. Ang pamamahagi ng mga toolkits ay pinangunahan ni Regional Director RGA Grande, katulong sina Provincial Director Vilma C. Cabrera, City Vice Mayor Kiril Bello at City Councilor J. Ibson Diaz kasama ang kanilang opisyales. Ang nasabing toolkits ay bahagi ng scholarship program upang matulungan ang mga benepisyaryo na makapagtatag ng sariling pangkabuhayan gamit ang kanilang napag-aralan. Ang mga kagamitang na ipamahagi ng TESDA ay portable welding machine, multi-tester, oven, digital weighing scale at wheelbarrow. Kabilang sa mga nakatanggap ay ang mga nagtapos sa kursong Shielded Metal Arc Welding NC1, Bread and Pastry Production NC2, Electrical Installation and Maintenance NC2, Organic Agriculture Production NC2, Masonry NC2 at Cookery NC2. At yan ang pinakahuling kaganapan dito sa TESDA Isabela. Mula sa Region 2, Charmaine Nica Pilio para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Abot Lahat. TESDA Abot Lahat. Abot Lahat. Maraming salamat sa inyong TESDA update, Marinel Siriaco at Charmaine Nica Pilio mula sa Isabela. Dumako naman tayo ngayon sa lalawigan ng Cagayan kung saan ay natapos na ng mga drug reformists
ang kanilang pagsasanay na handog ng TESDA. May detalye naman ng TESDA update na yan, si Rosana Reyes. TESDA Update! TESDA Update! 25 drug reformists ang nagtapos sa kanilang pagsasanay sa motorcycle and small engine repair leading to motorcycle and small engine servicing NC2. Ang graduation ceremony ay ginanap noong ika-21 ng Oktubre sa Ballesteros Municipal Hall sa lalawigan ng Cagayan. Ito ay dinaluhan ni TESDA Cagayan Supervising TSD Specialist Josephine N. Cabrera, Cagayan Police Provincial Office Police Colonel Renel Arsabaldica at Mayor Vicente Unete ng Ballesteros, Cagayan. Ang nasabing pagsasanay sa ilalim ng Rice Extension Services Program ay sinagawa ng Regional Training Center. Binati ni Supervising TSD Specialist Josephine N. Cabrera ang mga graduates na nasabing skills training. Anya, ito ay alinsunod sa TESDA Abot Lahat guiding principle na naglalayong mabigyan ng wastong pagsasanay ang lahat ng antas ng lipunan. Kabilang na ang mga drug surrenderies na itinuturing na special clients ng TESDA. Hinikayat din ni Cabrera ang mga ito na gamitin ang kanilang natutunan upang makabangon at makapagsimula muli. Tumanggap din ang mga scholars ng 2,000 halaga ng starter toolkits mula kay Mayor Unete. Mula dito sa TESDA Cagayan Provincial Office, Rosana B. Reyes nag-uulat para sa TESDA Abot Lahat nationwide. TESDA Abot Lahat! TESDA Abot Lahat! Abot Lahat! Salamat Rosana Reyes ng Cagayan Province. Kalipi members naman sa Baguio City. Libreng sinanay ng TESDA sa paggawa ng cake. Ating tungayan ang TESDA update ni Stephanie Peligman. TESDA Update! TESDA Update! Libreng kasanayan sa cake making. Iyan ang hatid ng Baguio City School of Arts and Trades o BCSAT sa 19 na kababaihan na miyembro ng Kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi sa Barangay Santa Escolastica Village, Baguio City. Ang 19 na kababaihan ay sumailalim sa 3 araw na pagsasanay sa paggawa ng mga cakes mula noong ika-28 hanggang ika-30 ng Setyembre at sila ay sinanay ni Ginang Diana Basinga ng BCSAT. Ang paggawa ng mga cake ay sumasaklaw sa kaalaman at kasanayan na kinakailangan ng mga panaderya at pastry cooks. Ang kursong ito ay isa sa mga competencies sa Bread and Pastry Production NC2. Ang pagsasanay ay naganap sa Barangay Hall ng Santa Escolastica Village, ngunit ito muna ay siniyasat ng mga kawani ng BCSAT upang masigurado ang kaligtasan ng mga kalahok. At ang pagsasanay ay nahati sa 2 batches bilang pagsunod sa Interagency Task Force Protocols. Pagkatapos ng 3 araw na pagsasanay, 17 sa mga kalahok ang sumailalim sa National Assessment sa Cake Making leading to Bread and Pastry Production NC2 noong ika-2 ng Oktubre at lahat sila ay pumasa. Binati naman ng BCSAT School Administrator Arlene Cadalig ang mga kalahok at inilahad nito ang kaniyang kasiyahan at pagbilib sa kanakitang determinasyon na ipinakita ng mga nagsipagtapos. Sinabi rin nitong sana ay magamit ng mga nagtapos ang kanilang natutunan sa ikaaangat at ikabubuti ng kanilang pamumuhay. Inudyok din niya ang mga ito na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan upang mas mapayabong pa ang kanilang mga natutunan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga kawani ng barangay at ng mga Kalipi members sa libreng pagsasanay na natutunan nila at tiyak na magagamit nilang mapagkukunan ng kita sa panahon ng pandemya. At iyan ang mga pinakahuling kaganapan sa Baguio City. Mula sa Cordillera Administrative Region, Stephanie Peligman para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Abot Lahat! TESDA Abot Lahat! Abot Lahat! Maraming salamat Stephanie Peligman ng Cordillera Administrative Region. Umarangkada naman sa Maynila ang community-based training ng TESDA para sa mga PWD. Alamin natin ang detalye ng TESDA update mula kay Jess Madrid.
TESDA Update. TESDA Update. Ang TESDA Manila Training and Assessment Center ay nagsagawa ng community-based training sa 25 persons with disabilities noong ika-20 ng Oktubre sa kasalukuyang taon sa National Vocational Rehabilitation Center. Bilang katuwang na ahensya sa pagbibigay serbisyo sa mga PWDs, ang TMTAC ay tumugon sa paanyaya ng NVRC para magsagawa ng training sa bread making para sa ating mga kapatid na PWDs. Ang NVRC at ang TMTAC ay patuloy na magtutulong upang magpaabot ng mga skills training program para sa ating PWDs. Naniniwala ang dalawang ahensya na ito na ang ating PWDs ay may kakayahan pa rin na maging manggagawa o kaya naman ay magsimula ng sariling hanap buhay. Ang training na tulad nito ay paalala na may mga oportunidad pa rin sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Ang TESDA ay patuloy na mag-aabot ng tulong sa lahat upang magbahagi ng mga skills na makakatulong sa bawat isa na makaangat sa buhay. Ito ay paalala sa lahat na ang TESDA Abot Lahat. Mula sa TESDA NCR Manila District, Jess Madrid para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Abot Lahat. TESDA Abot Lahat. Abot Lahat. Salamat sa iyo, Jess Madrid, na mula sa lungsod ng Maynila. Tulad ng ibang probinsya at distrito sa NCR, matagumpay ring na isagawa ng TESDA District Skills Competition sa Quezon City. Raymart Ramos para sa TESDA Update. TESDA Update. TESDA Update. Isinagawa ang 2 araw na District Skills Competition sa taong 2021 ng TESDA Quezon City District Office noong October 19 hanggang October 22. Ang pagbubukas ay ginanap sa High-Tech Power Incorporated, ang longtime partner industry ni TESDA pagdating sa mga high-tech na kagamitan. Ang pagbubukas ay personal na dinaluhan ng TESDA NCR Regional Director Florencio F. Sonico Jr. kasama sa mga dumalo ang District Director ng TESDA Quezon City na si Director Mariflor Arliwanag, High-Tech Power Incorporated President and CEO Engineer Eric Jude Soliman, RTESDC Chairperson Engineer Gamaliel F. Itaw, at Administrator ng Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center, Mr. Elvis Del Castillo. Ang nasabing District Skills Competition ay nilahukan ng 4 na Technical Vocational Institute partners ng TESDA sa iba't ibang skill areas. Microcad Institute Incorporated para sa Mechanical Engineering CAD, Misha Training Academy and Assessment Center Incorporated para sa Welding, Mechatronics Technologies Corporation para sa Industrial Automation System, at ng Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center para sa Electrical Installation, Information Network Cabling, at Industrial Automation System. Ito ay sinalihan ng 8 kwalipikadong kalahok na nagresulta sa 6 na gold medalists at 2 silver medalists. Ang kompetisyon ay ginanap sa iba't ibang lugar, particular sa mga lugar kung saan naroon ang mga TechVoc Institutes. Ang nasabing District Skills Competition ay personal na pinuntahan ng TESDA Quezon City District Director upang masaksihan ang mga kaganapan sa nangyayaring kompetisyon. Ginanap ang pagtatapos sa nasabing kompetisyon noong October 22, 2021 sa Quezon City Lingkod Bayan Skills Development Center sa pangunguna ng TESDA Quezon City District Office Director Mariflor Arliwanag at ng QCLB-SDC Administrator Elvis Del Castillo. Game na game naman na sinayaw ng special guest na humanoid robot na si Pepper ang TESDA Way sa official na pagtatapos ng District Skills Competition. Para maging updated kayo sa mga kaganapan sa TESDA, ilike lamang ang official Facebook page ng TESDA NCR mula sa TESDA NCR Quezon City District Office, Raymart Ramos para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Abot Lahat. TESDA Abot Lahat. Abot Lahat. Thank you, Raymart Ramos ng Quezon City District. Nakagawa ng makabagong paraan ang Regional Training Center NCR upang makatipid sa konsumo ng kuryente ang Green Technology Center na matatagpuan dito po sa loob ng TESDA Complex. Sa ating pakinggan ang TESDA update na ihatid ni Rachel Jesus. TESDA Update. TESDA Update.
ang Regional Training Center NCR sa pangunguna ng Center Administrator Rizal S. Bautista at sa patuloy na paggabay ng ating TESDA Director General Isidro S. La Peña at ng Regional Director ng TESDA NCR Florencio F. Sunico Jr. ay nakagawa ng paraan upang mapababa ang konsumo ng kuryente ng Green Technology Center o GTC. Ang GTC na matatagpuan sa loob ng TESDA Complex ay mandatong magsagawa ng training upang mapalaganap ang advokasya ng TESDA patungkol sa Green and Renewable Energy TVET. Katunayan nga nito, noong ika-2 ng Setyembre lamang nitong taon ay pinahintulutan ang Regional Training Center NCR na gamitin ang pasilidad ng GTC sa pagsasagawa ng training ng PV System Installation NC2 at Agricultural Crops Production NC2. Ang RTC NCR bilang isa sa mga TESDA Technology Institutions at isa sa mga nangungunang tagapagtaguyod ng Sustainable and Renewable Energy Consumption at sa pamamagitan ng PV Systems Installation Training Program nito ay nilayon at nakagawa ng unang 2.25 kilowatt grid-connected photovoltaic system sa GTC Building. Isang buwan bago ang opisyal na pag-otorisa sa paggamit ng GTC Building, ang team ng experts ng PV system mula sa RTC NCR sa pangunguna ng Center Administrator kasama ang PV System Trainers na sina Jerry O. Taroy, Junray M. Iguna at Reggie B. Palyasige ay abala na sa pagpaplano at pagbuo ng PV system and electrical connections. Noong ika-13 ng Setyembre, ang grid PV system ay matagumpay na na-install at ngayon nga ay kasalukuyan ng napapakinabangan ng GTC Building. Inaasahang madadagdagan pa ang mga PV systems na i-install sa building na ito upang makamit ang 70% pagkonsumo ng kuryente gamit lamang ang solar energy at kalaunay magdudulot ng pagbaba sa konsumo at gastusin sa kuryente. Ang napakahalagang proyektong ito ay hindi lamang naglalayang mapababa ang singil sa kuryente, kundi ay isulong rin ang kahalagahan ng pagkuha ng renewable energy mula sa araw at maging inspirasyon o halimbawa sa iba pang opisina ng TESDA. Sa pamamagitan nito ay nasusunod ang isa sa 5 alituntunin ng Green TVET Framework na Green Institutional Culture na naipapakita sa epektibong paggamit ng renewable resources sa pang-araw-araw na operasyon ng isang institusyon. Mula sa Regional Training Center NCR, Rachel Jesus, para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Abot Lahat. TESDA Abot Lahat. Abot Lahat. Thank you, Rachel, sa iyong TESDA update. Tulad ng ibang reyon, makakabenepisyo na rin o nakakabenepisyo na din sa scholarship na handog ng TESDA ang kaanak ng mga wounded at killed in action uniformed personnel sa Western Visayas. Yan ang TESDA update na ihatid ni Maria Leonora Estanque. TESDA Update. TESDA Update. Inilunsad ng Technical Education and Skills Development Authority Region 6 ang 3 araw na capability training program para sa 15 benepisyaryong kapamilya ng mga uniform personnel na napabilang sa mga Wounded in Action o WIA at Killed in Action o KIA kasamang Department of Interior and Local Government noong nakaraang Oktubre 19 ng taong kasalukuyan. Nahan nito ni na Regional Director Jerry G. Tizon JD ng TESDA Region 6 at Director Joycelyn Cabanya ng DILG niya siya ring National Program Manager ng KIA WIA. Ang New Lucena Polytechnic College ang nagsilbing training provider ng appreciation course na Bread and Pastry Production sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program para sa ika-32 batch na mga benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Social Benefit Program o CSBP. Ang CBT ay kailangan ng mga benepisyaryo upang kanila makuha ang second tranche ng kanilang Special Financial Assistance. Ang 3 araw na training program na ito ay magbibigay din ng financial literacy training mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, entrepreneurship training ng Department of Trade and Industry, needs assessment and project proposal making ng Department of Social Welfare and Development, at talakayan ng mga benepisyong kanilang matatanggap mula sa National Housing Authority at PhilHealth. Nagtapos ang training program noong Webes, Oktubre 21 ng taong kasalukuyan. Mula sa TESDA Region 6, Maria Leonora Estanque para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Abot Lahat. TESDA Abot Lahat. Abot Lahat. Salamat gid sa imo TESDA update Maria Leonora Estanque ng Western Visayas. Sa kabilang dako binisita naman ni RD Giamalela Vicente Jr.
ang mga proyekto ng TESDA sa Eastern Samar. Ang kompletong detalye ng TESDA update na yan ay atin ni Wilnard Bacelonia. TESDA Update! TESDA Update! Nagsagawa ng pagbisita si Regional Director Gamaliel Vicente Jr. sa Eastern Samar nitong nakaraang ika-12 ng Oktubre. Una niyang binisita ang bayan ng Balangkayan Eastern Samar upang personal na pasalamatan ang kanilang alkalde na si Honorable Alan Contado sa pagbibigay sa TESDA Eastern Samar Provincial Office ng lupa na may lawak na 1,000 metro kwadrado. Ito ay buong pusong ibinigay ng alkalde upang merong mapagtayuan ang provincial office ng kanilang sariling opisina dahil nga sa ngayon ay nangungupahan lamang sila. Isang taos-pusong pasasalamat naman ang ibinigay ni R.D. Gamaliel kasama ni Provincial Director ng Eastern Samar na si Dr. Antonio Waniwan sa pagkakataon at tiwala na ibinigay sa TESDA. Kasunod na binisita ni R.D. at ni PD ang isinasagawang gusali ng Provincial Training Center ng Eastern Samar sa Giwan. Matatandaan na ang lupang pinagtatayuan ng gusali ay isa ring binigay ni Honorable Gonzales Kwan, alkalde ng Giwan Eastern Samar. Kasama rin sa naging pagbisita ni R.D. Gamaliel ang paglahok sa groundbreaking ceremony ng Samar National School of Arts and Trades para sa ipapatayong 2-story building para sa kanilang diploma program. Tinampukan din ito ng alkalde na si Honorable Gette ng Taft at ng Vocational School Administrator ng SNSAT na si Dr. Winifreda Ubayan. Mula sa TESDA Eastern Samar Provincial Office, Borongan City, Wilnard Bacelonia para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Abot Lahat! TESDA Abot Lahat! Abot Lahat! Damo nga salamat, Wilnard Bacelonia ng Eastern Samar. Sa Zamboanga del Sur naman, formal nang sinimulan sa bayan ng Lapuyan ang mga proyektong hatid ng Poverty Reduction Livelihood and Employment Cluster o PRLEC. Yan po ang TESDA update na ihatid sa atin ni Normina Gette. TESDA Update! TESDA Update! Sa patuloy na pagpursige upang tuluyang mahinto ang insurgency sa bayan ng Lapuyan, Zamboanga del Sur, tinungo ng Provincial Poverty Reduction and Employment Cluster o PRLEC ang Barangay Tiguha noong ika-21 ng Oktubre 2021 para sa formal na paglunsad ng off-grounding activities. Bilang pangunahing ahensya ng PRLEC, ang TESDA Zamboanga del Sur ay nagsagawa ng kasanayan sa photovoltaic installation na may proyektong solar-powered charging station para sa 23 kalalakihang miyembro ng komunidad kasama ang ilang kasapi ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU ng 53rd Infantry Battalion ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas noong ika-20 hanggang ika-23 ng Oktubre at prepare hot meals naman para sa 30 kababaihan noong ika-21 ng Oktubre. Ang output ng hot meals ay pinamigay sa mga kalahok sa off-grounding habang ang solar-powered charging station ay dinala sa katabing detachment sa Danganan, Lapuyan. Inilahad din ng Department of Labor and Employment, Philippine Coconut Authority, Department of Science and Technology at AFP bilang PRLEC member agencies ang kani-kanilang programa at serbisyo na maaring mapakinabangan ng pamayanan. Pagsasanay sa small engine motorcycle servicing at bread making ang ilan pa sa mga nakahanay na programa para sa Priority Barangay Development Program bilang karagdagang kaalaman upang higit pang mapaunlad at ma-empower ang komunidad. Ang aktibidad sa Barangay Tiguha ay mariing sinubaybayan at suportado ng lokal na pamahalaan ng Lapuyan. At yan ang pinakahuling update mula sa tanggapan ng TESDA Zamboanga del Sur. Ako po si Normina Gette para sa TESDA Abot Lahat Nationwide. TESDA Abot Lahat! TESDA Abot Lahat! Abot Lahat! Dagang salamat, Normina Gette ng Zamboanga del Sur. Patuloy namang inaabot ng Project Tala ang mga liblib na komunidad sa Rion 12, maging sa mga lungsod doon tulad ng General Santos City. Pakinggan natin si Carl Mike Tabingo sa kanyang TESDA Update. TESDA Update! TESDA Update! Inaasahang magliliwanag ngayong taon ang 100 na mga tahanan na nasa malayong sityo sa Gensan na hanggang ngayon ay hindi pa naaabot ng kuryente, nasa sa ilalim sa Project Tala o TESDA Alay ay Liwanag at Asenso ng TESDA 12 kasama ang lokal na pamahalaan ng Gensan, barangay officials, Philippine Air Force, TTC Gensan at TESDA Sargen ay inabot ng mga kawani ng TESDA ang mga lugar na hanggang ngayon ay pahirapan pa rin ang pagpunta upang ihatid ang magandang balita.
TESDA. Ayon pa kay TESDA Sergeant Provincial Director Elcid Castillo, nasa sa ilalim sa 36 na araw na training sa photovoltaic installation ang 100 ng mga benepisyaryo bago ibigay sa kanila ang mga solar power system para sa kanilang mga tahanan. Dagdag pa ni Provincial Director Castillo na maliban sa solar panels ay makatanggap pa ng allowance ang mga sasailalim sa programa na nagmula sa mga sityo ng Barangay Mabuhay at Barangay Bawing sa General Santos City. Ang nasabing mga barangay ay may mga sityo na hanggang ngayon ay hindi pa naaabot ng kuryente. Matatandaan na una nang nangako si TESDA Director General Secretary Isidro S. La Peña ng karagdagang 3,000 na mga slots para sa projektala ng TESDA sa rehiyon ngayong taon. Nakaraang taon ay nasa 650 na mga tahanan na nasa 14 na mga komunidad ang napailaw na ng TESDA 12 sa buong rehiyon na sakop ng GDAS, geographically isolated and disadvantaged areas na dahil sa hirap ng daan at insurhensya ay pahirapan ang pag-abot sa kanilang mga sityo. Naging sagabal man ng pandemya noong nakaraang taon ay todo pa rin ang pagbibigay ng programa ng TESDA at mga kasaping ahensya ng PRLEC or Poverty Reduction, Employment and Livelihood Cluster sa Region 12. Para sa TESDA 12, Carmike Tabingo. Para sa TESDA, Abot Lahat Nationwide. TESDA Abot Lahat. TESDA Abot Lahat. Abot Lahat. Madamong salamat Carl Mike Tabingo ng Region 12. At ngayon mga ka-TESDA, tungayan naman natin ang ulat to the max sa pamamagitan ni Miss Flora May Joy Songsong ng TESDA Partnerships and Linkages Office. TESDA Update. TESDA Update. Ulat to the max. Max magaling ang Max may alam. Pinagtibay ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Nestle Philippines Incorporated ang kasunduan na pasiglahin ang agrikultura, partikular ang subsector na coffee farming sa bansa. Pangunahin sa programang ito ay ang paghasa ng kasanayan ng mga lokal na manggagawa at mga trainers sa coffee production. Layunin din ito na magbuo at magbuklod ng mga kasanayan sa agrikultura at mga related courses, partikular sa coffee farming, pataasin ang skills ng magsasaka sa coffee production sa pamamagitan ng enterprise-based training program, mag-provide ng training of trainers, magbuo ng pool of trainers, assessors, at job-ready manpower sa industriya ng kape at i-promote ang workers' entrepreneurship, partikular sa sektor ng kape sa bansa. Lumagda sa kasunduan ay sina Secretary Isidro La Peña, Director General ng TESDA, DDG John Bertiz III ng Partnerships and Linkages, at DDG Lina Sarmiento ng TESD Operations. Sa hanay ng Nestle Philippines, Kais Marzuki, Chairman and CEO, Arlene Bantoto, Senior Vice President and Head of Corporate Affairs, Ruth Novales, Vice President of Corporate Affairs. Ang Nestle Philippines Incorporated ay ang pinakamalaking food and beverage company sa buong mundo na naglalayong i-promote ang competitive advantage at growth potential ng Pilipinas sa food industry. At yan ang ating ulat to the max. Max magaling ang Max may alam. TESDA Abot Lahat. TESDA Abot Lahat. Abot Lahat. Maraming salamat po Miss Flora May Joy Songsong ng TESDA Partnerships and Linkages Office. Max magaling ang Max may alam. Thank you so much sa lahat ng ating mga TESDA Information Officers na nakibahagi ngayong umaga sa ating TESDA Update. Susunod na agad mga ka-TESDA ang ating panayam kay Sir Herv Apsay ng Octa M Farm. Narito na ang TESDA Abot Lahat Nationwide. Narito na po tayo sa pangalawang bahagi ng TESDA Abot Lahat Nationwide sa DWDD AFP Radio 1134 kHz AM na napapanood pa rin syempre sa ating TESDA Facebook page. Ito po si Wilnard Bacelonia. At ito naman po si Gette Pagaran. Welcome po mga ka-TESDA sa 47th episode ng ating programa na maituturing na rin ating first anniversary episode ng TESDA Abot Lahat Nationwide. Happy anniversary, Will! Yes, happy anniversary po. Happy anniversary sa mga ka-TESDA natin, information officers, and of course, yung kasama natin sa Public Information and Assistance Division. Yes, kina Sir Roger
kay Abstract, ayan, kay Sir Mark, Kay Reggie. kay Sir Rins, kay Sir Reggie. Oo, ayun. ating kasama sa production. Happy anniversary. And of course, thank you sa DWDD pala. Diba? To be exact kasi Miss Jet, October 31, 2020 na unang nai-air dito sa DWDD yung ating unang episode ng ating programa, and kasama syempre ang ating People Secretary, TESDA Director General Isidro Lapena. But this year, nataon kasing araw ng linggo, yung October 31. So parang kailan lang, Miss Jet? Oo nga, it was just like yesterday. Naalala ko tuloy si shout out kay Major Lara. Yes, Si Major Lara ng AFP-CRS. Yan, siya yung nag-invite sa atin to join DWDD. At nais natin na rin magpasalamat unang-una syempre sa inyo pong lahat naming mga ka-TESDA na patuloy na tumatangkilik dito sa ating programa. Of course, sa ating masipag na Director General kay Secretary Sid Lapena na wala rin ibang nais kundi lang maabot ng serbisyo ng TESDA ang bawat sulok ng bansa. At sa ating mga Deputy Director Generals na naging guest natin dito, Will, salamat. Yes. Mga Executive Directors, TESDA graduates, yung mga may success stories, inspiring stories, and of course, the TESDA Information Officers. At again, yung nabanggit ko nga kanina sa mga pamunuan at kawani po ng DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. And of course, maraming salamat sa ating Yuma o the former Deputy Director General Gladys Rosales. In fact, siya yung una talaga nating kasama dito sa pagbuo ng TESDA Abot Lahat Nationwide radio program. Kasi katulad ni Secretary C, gusto niya rin na mas malala yung komunidad pa ang mabigyan natin ng impormasyon tungkol sa serbisyo at programa po ng TESDA. Yes, thank you very much po sa inyong lahat mga ka-TESDA. Hindi po tayo aabot ng isang taon kung wala po kayo at ang inyong pagtangkilik sa TESDA Abot Lahat Nationwide. Kami po ay masayang makapaghatid ng mga mahalagang impormasyon at masagot syempre ang inyong mga katanungan at makapagbigay na rin ng inspirasyon sa bawat ka-TESDang Pilipino. Ngayon naman, Will, ang ating lucky guest sa first anniversary episode ng TESDA Abot Lahat Nationwide ay mula pa sa Davao de Oro. Kasama natin live via Zoom si Herv Apsay, ang may-ari po ng Octa M Farm na isa rin sa ating mga kabalikat awardee para sa taong ito. Sir Herv, maayong buntag and welcome sa TESDA Abot Lahat Nationwide. Mayong buntag. Good morning po sa lahat and sa lahat ng mga listeners po. Sa lahat po ng abot ng TESDA, mayong buntag. Okay. Una, syempre, would like to congratulate you. Congratulations sa iyo at syempre sa Octa M Farm sa pagiging kabalikat awardee ng taong ito. Can you give us a brief background, Sir Irv, kung ano ba yung Octa M Farm, how it was established, and what do you offer ba sa market? Yes po. Octa M Farm is a farm school po based in Moncayo, Davao de Oro. It was launched last December 2019 po. And then we offer 3 qualifications po. Organic agriculture production in situ, animal production swine, and animal production poultry in situ. So yan po, 3 qualifications pa lang po kami, but we are still planning to expand. And we are under PAFSE, entrepreneurial base po. And Octa M po kasi is a family business po. 8 po kami sa family na may M sa pangalan. Starting sa aking lolo, and then ako po, which is may kasi yung full name ko po, Herv Martel. So ayun, may naitatanong ko H Herv Martel, tapos yung mama ko po is Maricar, and then yung lolo ko is Manuel. Ayan po. So 8 po kami sa family namin na M. Nag-start po ito nung the idea started by the time I graduated and I passed the board exam last 2017 pa po. I passed
as a registered agriculturist. And then, syempre, pinakita po sa akin yung yung parang proposal po ng family namin kasi ako daw yung magdadala and without hesitation, tinanggap ko talaga kasi from the beginning, ang commitment namin sa agriculture, starting from my lolo tapos papunta sa akin is yun po talaga yung commitment namin to help sa aming community in terms of agriculture. As a licensed agriculturist din, and we want really to help and empower the farmers of our province and especially our community. Now sir, kindly share to us naman, how did you start yung partnership nyo naman ng Okta M-Farm with TESDA? Yes po. Nag-start yung partnership namin first is through ATI. Kasi pina-enroll muna namin yung farm namin as a learning site. Kasi one of the requirements din daw po yun as of last 2018 pa po. Actually, matagal na proseso din po yung pag-process namin for the farm school. So 2018, may marami kaming pinrocess for papers, and then after ng nagka-learning site kami, we partnered with TESDA, and thankfully naman inalalayan nila kami through their UTPRAS. Marami din kaming pinrocess na mga papers. Marami kaming na-tackle na mga discussions kung anong qualifications yung bagay sa amin, anong tawag nito, mga papers, anong mga requirements yung kailangan. Yes, sir, yung mga requirements po. Actually, medyo mahaba din po yung process kasi yung September na pag-apply namin for paglabas ng certification namin for learning site, December pa lumabas din yung na-kompleto yung papers namin. So around 2 months, I think, ang partnership talaga namin na hands-on talaga kami sa TESDA office na nag-comply sa mga requirements. And thankfully, nag-grant din naman yung mga mga request namin. Sila din yung nag-inspect ng aming facilities like our classroom, our working area, our tools, equipment, and our trainers din po. So before yung farm school dumating, nag-aral din ako ng TM or Trainer's Methodology. After I passed my organic agriculture and situ, nag-train din kaagad ako ng TM. So, pero hindi pa ako nakapa-assessment po due to time constraints kasi napagsabay-sabay din yung masteral ko po. So, thankfully nakahanap din naman kami ng mga trainers. Inalalayan din kami ng TESDA na maghanap ng mga trainers para sa aming mga qualifications. Matyaga talaga, Will? Na makapag-establish talaga sila ng farm school. Kasi hindi basta-basta yun, ma'am. By the way, para lang sa kaalaman din ng ating mga viewers, yung sinasabi ni Irv kanina, yung bago sila naging TESDA partner, ang una nila ay learning site ng ATI. So ang ATI po yung Agricultural Training Institute. Under naman siya ng DA, yes. DA, yes po. So Irv, ano sa palagay mo, bakit, ano pa kayong mga factors? Anong dahilan? Bakit ang Okta M-Farm, kayo ay isa sa mga nahirang na TESDA Kabalikat Award? What made you? Yes po. Siguro po yung talaga yung commitment namin sa agriculture. In times of pandemic po kasi we all know na aside sa mga doctors, ang farmers po talaga yung one of the most important professions nowadays kasi lahat ng food natin, yung food security during lockdown, we always rely to the farmers. And
kahit na wala kaming wala kaming trainings na available, we always see to it na yung community din namin natutulungan namin, like nagbibigay kami ng libreng seeds ng mga gulay sa mga neighboring houses para makapagtanim sila in their backyard, as part of our commitment din po sa agriculture, and as a organic agriculture production NC2 holder, inalalayan namin ang mga kapitbahay, mga community namin. And also we used our Octa M Farm School kasi mayroon din kaming Facebook page. Ginamit din po namin yung Facebook page namin to give information. Hindi lang yung may training talaga face to face, ay ginamit din namin yung Facebook page namin to show our vlogs. Naging vlogger din, pandemic vlogger din po ako nung time na yun, last year. So may nagbigay ako ng mga quick training, mga quick tips on some topics naman po sa agriculture. So, and I think also ang dami din naming natulungan siguro, as at the same time thankful din kami na ang TESDA parating nakaalalay sa amin, and as soon as naging okay, naging medyo maluwag na yung mga protocols, nag-apply kaagad kami ng yung blended learning para at least makapagtuloy-tuloy kami kaagad sa aming mga trainings na ino-offer namin, kasi yan din naman po yung mga allocation ng trainings. Ngayon pa naman na maraming agriculture na trainings ang binibigay, lalo na from the central office. Mga ano nga ulit yun, sir, yung inyong mga ino-offer na agriculture courses, training courses? Yes, sir. Organic agriculture production NC2, animal production swine, and animal production poultry NC2 po. Mga gaano na kaya kadami, sir, yung inyong na-produce na graduates dun sa mga nabanggit ninyo na kurso? More than 300 graduates na po as of this time, and ongoing po yung mga trainings namin kasi madami-dami ding mga allocations from kahit hindi full qualification, may mga COC trainings lang binibigay din po namin. And then we are also hitting almost 300 na po na NC2 holders out of those graduates. All of them are from Davao de Oro po? Yes po. All of them are from different parts na po of Davao de Oro. Sir Irv, ano yun? More than 300 plus since 2019, tama ba ako? Yes po, December 2019 po. Yes okay. Saan po ang venue po nitong mga... Ano ang venue nyo actually sa pagtitrain sa kanila? At libre po ba yan? Yes po, libre po yung trainings since it is a scholarship from TESDA. And tapos, in terms of sa venue, if yung TWSP or Training for Work Scholarship Program, we are obliged po na sa school namin gagawin ang maging venue ng training. So, doon po sa Octa M Farm, nasa Barangay Poblacion, Mungkayo lang po. And may 2 classroom na po kami doon, but we are still processing our papers po under OTPRAS para madagdagan yung workstations namin, kasi may mga napalagay na din kami na function hall, yung mga training areas po na para madagdagan din po yung workstation namin. And meron din po kaming nakuha ng mga scholarship like STEP or Special Training for Employment Program. So we are allowed na under sa STEP na mag-training community-based po. Sa inyo pong opinion na serve as an agriculturist, professional agriculturist, gaano po ba kahalaga
ang pagkakaroon ng sapat at modernong kaalaman sa agrikultura? Yes, very important no yung maging equipped and maging skilled yung mga farmers natin, especially nowadays that gusto natin maging competitive in terms of the agriculture sector globally. So yan din po yung naging driving force namin na we want to modernize the technological knowledge and skills of our farmers, especially dito po sa province namin kasi dito sa Davao de Oro po, isang trivia lang, Davao de Oro according to DTI is the second richest province in the whole Philippines po. And it is really relying first on agriculture and second is in mining. So naging biggest part po ng ng province namin ang agriculture, and we want to enhance it more sa aming mga constituents dito sa Davao de Oro na maging skilled, equipped, and they can lean towards modernization and maging globally competitive na yung mga farmers natin dito po sa aming probinsya. Herb, kumusta naman yung estado ng agrikultura dyan sa lalawigan ng Davao de Oro, lalo na ngayon na we're still in the middle of the pandemic? How is the agriculture sector coping? Okay naman po. Actually po, if in terms of agriculturally speaking, dalawang pandemic po kasi yung sa agriculture na hinaharap natin. Aside from the COVID-19, we are also African swine fever. Yung African swine. Napasukan ng African swine fever po na napasukan ng ASF, and sadly in that certain barangay po naging automatically kinakal yung mga or na-slaughter yung mga baboy para hindi na mahawa. And nagmamahal din po yung mga inputs due to the pandemic's constraint sa mga protocols and sa movement po ng mga goods natin. So nagiging challenging naman po, but at the same time our government and kami po sa private sector, we are doing our best po na maging kaagapay ng mga farmers, and kahit hindi naman mga farmers, basta may mga willing to engage in agriculture, tinutulungan namin para mas maging equipped yung mga tao natin dito sa probinsya ng Davao de Oro po. Sir, paano po ba ma-avail ng isang individual ang oportunidad po na matuto ng agrikultura sa ilalim ng Okta M-Farm? Are you open din po sa ibang probinsya, hindi lang sa Davao de Oro? Yes po, we are open, especially ang aming farm, we always give trainings po. So as of now, we are the only way po na ma-connect sa amin is through Facebook. May fan page po kami, which is Okta M Farm. Pwede po nilang i-search, then they can message us anytime po. And also, kung may mga gusto din maging scholars or may magpapakandak ng special trainings po, they can give a letter ba or a communication sa amin through Okta M Farm Facebook page, or also pwede din naman ipadaan nila sa provincial office po ng TESDA, which is our ever supportive partner din naman talaga dito sa aming probinsya po. Irv, isang question pa, no? Kasi very interesting that we have a millennial talking about agriculture. And not just hindi lang nagsasalita, nagkikwento tungkol about agriculture, but he's a licensed agriculturist. I want you to take this opportunity kasi maraming nakikinig sa atin. Paano mo ba ma-encourage yung ibang mga katulad mo or even younger sa'yo na subukin rin, pasukin what's in it in agriculture? Bakit
pwede nating subukin ito. Encourage yung ibang nating mga kababayan, lalo na yung ibang mga kabataan. Yes po. Actually, no, sa paglilibot ko din naman dito sa aming probinsya, I always encourage, hindi lang yung mga farmers, kundi pati yung mga kaedad or younger, mga Yes. young millennials na always consider taking agriculture. And it has been my advocacy ever since na let us try to help our farmers by encouraging our young people to engage in farming kasi yan din yung isang motivation namin sa pag-establish ng farm school to help the agriculture sector kasi the average age of our farmers nowadays is already 58 years old in the whole Philippines. And imagine someone at 58 years old tapos bibilad pa sa init, doing hard labor, and parang kulang yung modernization natin. So one way of doing modernization sa agriculture is having modern people like the millennials to engage in agriculture. And it has always been my advocacy din na for up and coming mga college students that they can try studying agriculture kasi there is a certain commitment and fulfillment din that if we are in agriculture, we can as we always say in our college, no, we always feed the world. And also there's always a bigger impact kung nasa agriculture sector ka kasi you're not just helping people through their sickness, or you're not helping people through their problems, but you're helping people 3 times a day in their lives. So ayun, sir, ito na lang po, meron po ba kayong nais pasalamatan o bigyan ng mensahe sa ating mga kababayan? I always thank first and foremost ang ating gobyerno po. I always thank our current administration that nakapag-focus talaga sila sa agriculture kasi I have observed dati po na ang marami pong trainings na allocated po ng government is sa mga bread and pastries, sa mga hotel and restaurant qualifications, dressmaking, ganun po ang naging majority ng mga trainings dati po. But nowadays, nakita ko naman po, hindi lang po para sa amin, but to other schools din naman, na they are already focusing sa agriculture po. And it is really a big help for our, not just para sa aming farm school, but to our entire province na nakikita po namin na maraming nakikinabang po sa trainings po ng TESDA and sa pagbibigay ng allocations, especially in the agriculture sector. And then also, I would like to thank my family kasi if hindi sila supportive sa akin, parang wala din lahat itong mga advocacy ko kung hindi nag-materialize, kung hindi ako sinuportahan ng aking pamilya. And they have been my inspiration sa pag-serbisyo sa aming mga agricultural community kasi from my lolo to my mother and all of our family has been devoted sa agriculture. Nagkataon lang na yung lolo ko is also a self-proclaimed agriculturist, and I have been blessed na sinuportahan ako na makapag-aral sa isang magandang paaralan ng Silliman University to equip me sa aking mga knowledge and part sila ng aking mga success stories and my continuous drive sa pag-serve ng agriculture sector ng ating probinsya and ng ating bansa po. And I think I would like to
thank also na ang aming mga my staff, our TESDA Provincial Office for the continuous support. Kasi kung hindi sila naging kaagapay namin, parang siguro mahirap talaga yung mga challenges. Pero since the provincial office is very supportive sa amin, naging madali naman lahat. And as TESDA always says, naaabot namin lahat yung mga task namin. Maraming salamat, Sir Irv. Thank you sa pagbibigay ng inyong oras dito sa amin sa TESDA Abot Lahat Nationwide. At sana'y marami pa kayo matulungan at marami pang millennials ang sumunod sa yapak mo. So mabuhay po ang bawat magsasakang Pilipino. Thank you din po. Ako po si Gette Pagaran. Tuloy-tuloy lang po sa pagtutok dito sa DWDD AFP Radio 1134 kHz AM para naman sa iba pang impormasyon na may kaugnayan sa ating mga programa sa TESDA. Siyempre, follow lamang ang ating TESDA Facebook page at Twitter account at mag-subscribe din sa ating YouTube channel. Ako po si Wilnard Bacelonia. Magandang araw mga ka-TESDA. Inyong natunghayan ang TESDA Abot Lahat Nationwide sa TESDA Abot Lahat Nationwide. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal